David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 571. Siyempre, alam ni Zhou Jiaolong na ang bagwapan ay inukit mula sa isang piraso ng bulok na kahoy, at bagamat hindi niya naintindihan si Master, ang tinatawag na activation ng magic circle kanina ay dahil si Master he used his own method to make everyone. Maling isipin na ang magic circle ng bagwapan ay na-activate. Tuldok. Itong munting kaibigan, hindi ka man lang naniniwala sa mata ng matandang ito. Si Yuan Baoxiang, na hindi pa nagsasalita, ay nagsalita. Bilang numero 1 salamangkero sa Hong Kong at China, ang mga salita ni Yuan Baoxiang ay syempre napakahalaga, at maging si Master He ay lubos na gumagalang sa iba. Ang aking mga mata lamang ang pinagkakatiwalaan ko. Ngumiti ng malamig si David. Bueno, ngayon ay kukumbinsihin kita at hahayaan kang makita kung ang chismis na plato ay bulok na kahoy. Sabi ni Master Yuan, kinuha ang gossip plate, at pagkatapos ay ginalaw ang magic gamit ang isang kamay. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang pangitain sa plato ng chismis na pinagtitinginan ng lahat. May nakita akong hanay ng chismis sa plato ng chismis, at kumikislap ang hanay ng chismis. Ang gintong liwanag ay patuloy na umiikot. Du! Sumigaw si Master Yuan, at nakitang biglang bumukas ang pagbuo ng chismis, at pagkatapos ay nabuo ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag. Ang mga mata ng taong may maliwanag na gininto ang liwanag ay hindi mabuksan, at ang buong silid ay parang isang fairyland. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang gininto ang liwanag, at ang bagwapan ay bumalik sa orihinal nitong hugis. Ngunit sa oras na ito, ang lahat ng mga tao ay kinakapos ng hininga, nakatingin sa plato ng chismis, ang kanilang mga mata ay malapit ng lumuwa, at ang lahat ay puno ng hindi paniniwala. Hindi kawalan si Master Yuan sa pagiging number 1 magician sa China at Hong Kong. Nahihiya ako, nahihiya ako. Master, sabi niya na may inggit at paggalang sa kanyang mga mata. Ang mga ganitong magic tools ay talagang magagandang bagay. Kung hindi dahil kay Master Yuan, ang ganitong magandang bagay ay nailibing na natin. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na magic weapon. Nakita ko ito ngayon, kahit na malugi ako, bibilhin ko ito. Ilang sandali pa ay pinag-uusapan ito ng lahat, isa-isang naghahanda para kumilos, magkano man ang halaga nito, makukuha nila itong chismosang plato. Tinawagan na ni Bai Shushan ang kanyang pamilya para maghanda ng mas maraming pondo, dahil alam niya magiging matindi ang kompetisyon saglit. Nang makita ito ng lahat, tumawag din sila para makalakom ng pera. Mukhang magiging napakalupit ng kompetisyon saglit. Sinundan ni Zhou Jiaolong si Yuan Baoxiang upang tumingin sa isa't isa at ngumiti, at ang kanyang puso ay namumulaklak na sa kagalakan. Sinasabi mo pa ba na ang chismosang plato na ito ay isang piraso ng bulok na kahoy? Tumingin si Yuan Baoxiang kay David na may mapanuksong ekspresyon at nagtanong. Nang magtanong si Yuan Baoxiang, lahat ay tumingin kay David na may panghahamak sa kanilang mga mukha. Isang mabalahibong bata, na nakakaalam ng ay bulag, at tinatanggap ito bilang panauhin. Sa harap ng napakaraming master, naglakas loob siyang gumamit ng palakol at pukawin si Master Yuan. Isa talagang bagong panganak na guya na hindi takot sa tigre. Kung ako si Master Yuan, matagal ko na siyang sinampal hanggang sa mamatay. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang lalaking ito. Hindi ko pa ito narinig, at naglakas loob siyang pumunta sa Kyoto para ipakita ang kanyang kapangitan. Lahat ay nanunuya, at maging ang pamilya Bai ay nasangkot, na nagpapangit sa mukha ni Bai Shushan. Sa kabilang banda, mukhang walang pakialam si David. Anak, ano ang tinanong sa iyo ni Master Yuan, bakit ka tulala? Kung masunurin kang aamin ng pagkatalo at ibibigay ang 2 bilyon, wala kaming pakialam sa iyo. Tumingin si Qin Xiaotian kay David at nakangising sinabi. Ang bulok na kahoy ay bulok na kahoy. Kahit gaano kataas ang teknik, walang silbi. Hindi nito mababago ang katotohanan na ito ay isang piraso lamang ng bulok na kahoy. Mahinang sabi ni David. Nang makitang naglakas loob si David na sabihin iyon, lahat ay natigilan, kahit na si Bai Shushan ay nagulat, at nagmamadaling bang ulong, Mr. Chen, wag mo nang sabihin.
Bagamat alam ni Bai Shushan na si David ay isang monghe, hindi pa niya nakita ng sarili niyang mga mata ang kakayahan ni David, ngunit ano ang pagkakaiba ng kakayahan ni Master Yuan at ng immortalidad? Hindi niya akalain na mas mataas ang kakayahan ni David kaysa kay Yuan. Grandmaster. Kabanata 572. Not to mention Yuan Baoxiang, kahit si Master He, baka hindi may kumpara ni David. Kung tutuusin, bata pa si David. Dapat mong malaman na kung ito ay isang martial artist, isang warlock, o isang cultivator, kailangan ng oras upang totalasin ito. Anak, bulag ka ba? Sinimulan ko lang ang formation sa gossip plate na ito, hindi mo ba nakita? How dare you say isa lang itong piraso ng bulok na kahoy? Si Yuan Baoxiang ay malamig na tumitig kay David. Paanong matitiis ng marangal na no? Isa na sa lamangkero sa China at Hong Kong ang paulit-ulit na pang-aasar ng isang munting mabalahibong bata. Ang Zhou Jiaolong na iyon ay tumingin din kay David na may malungkot na mukha. Kung hindi dahil sa David na ito, ngayon ay ninakawan na ng lahat ang kanyang tsismosang plato sa mataas na halaga, at ngayon ay nanggugulo ang lalaking ito. Anak, matapang ka talaga, kahit si Master Yuan ay naglakas loob na magtanong, alam mo ba kung gaano kahusay si Master Yuan? Pagkatapos Master ay tumingin siya kay David at sinabing may panunuya. Ang guro na ito ay tatapakan niya si David para paboran si Yuan Baoxiang. Ang kamay na ipinakita ni Yuan Baoxiang ngayon ay sapat na para magbigay pugay ang ibang mga Master. Malamig na ngumiti si David, dahil hindi ako bulag, hindi ako magpapalinlang sa iyo. Ang tinatawag na pagbubukas ng Magic Circle ngayon ay umaasa lamang sa ilan sa iyong sariling mga diskarte upang mabulag ang lahat. Nasaan ang hanay sa plato ng chismis, sa tingin mo ba ay walang makakakita nito? Ang mga salita ni David ay tumama sa masakit na bahagi ni Master He at Yuan Baoxiang nang sabay-sabay. Pareho talaga silang gumamit ng sarili nilang magic technique at hindi nag-activate ng anumang magic circle, ngunit napakatalino ng magic skills ni Yuan Baoxiang, at walang nakakakita sa kanila. Basta lumabas ka. Tungkol naman kay Master He, nakita ito ng ilang tao, at hindi nila ito sinabi ng tahasan. Kahit papaano ay alam ni Yuan Baoxiang na nagsisinungaling si Master He, ngunit ito ay kapaki-pakinabang sa kanya, kaya bakit niya ilantad si Master He? Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi kaya naabot ng sarili kong mahika ang pangitain kanina, ang ibig mo bang sabihin ay bulag ang lahat, at ikaw lang ang nakakakita? Galit na umungal si Yuan Baoxiang. Ang mga salita ni Yuan Baoxiang ay halatang isang kasawian upang ang lahat ay hindi nasiyahan kay David. Oo naman, sa sandaling bumagsak ang boses ni Yuan Baoxiang, lahat ay nagsimulang magmura kay David. You are a fucking little brat, dare to say na tayong lahat ay bulag. Sino ang hindi nakakita ng pangitain na inilunsad ng Magic Circle ngayon? Bai Shushan, saan mo inimbitahan ang batang ito, ano ito? Ang matandang ito ay nag-aaral ng mahika sa loob ng ilang dekada, ngunit naging bulag pa rin siya sa huli. Wala pa akong nakikitang mapilit na tao. Parang hindi pa sila natalo ng lipunan. Dapat mong malaman na ang mga taong maaaring maupo dito ay ang lahat ng mga pangunahing mayayamang pamilya sa Kyoto, at marami sa kanila ay hindi mas masama kaysa sa pamilyang Bai, kaya nakinig si Bai Shushan sa mga pasaway sa karamihan, ngunit maaari lamang siyang magmukhang pangit at manggahas. Walang sinasabi. Hindi niya kayang sundan ang buong bilog ng kabisera bilang isang kaaway, hindi ba? Ang kanilang pamilya Bai ay hindi sapat na makapangyarihan upang duminahin ang buong Kyoto. Nang makitang pinagalitan ng lahat si David, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Master Yuan, at hindi man lang mapangiti si Qin Shaotian. Boy, sinabi mo na hindi inactivate ni Master Yuan ang Bagwapan Formation, anong ebidensya ang mayroon ka? Hindi naman pwedeng wala ka lang, di ba? Kailangan mong magpakita ng ilang mga kasanayan upang kumbansihin ang lahat. Kung wala kang ganoong kakayahan, matatalo ka lang. Sa 2 bilyong nawala, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa kabisera ngayon. Ang mga mata ni Qin Shaotian ay puno ng layuning pumatay. Gusto mo ba ng ebidensya? Tumingin si David kay Qin Shaotian at mapaglarong nagtanong.
Kalokohan, walang ebidensya na magpapatunay na itong tsismosang plato ay isang piraso ng bulok na kahoy, ibig sabihin natalo ka, kalokohan ang pinagsasabi mo. Malamig na umungol si Qin Xiaotian. Gusto mo rin bang magpakita ako ng ebidensya? Tumingin si David kay Yuan Baoxiang at nagtanong. Magsasalita na sana si Yuan Baoxiang, ngunit nagpatuloy si David, na pag-isipan mo na, mas alam mo kung ano itong tsismis na plato. Kabanata 573. Ang mga salita ni David ay talagang nag-alinlangan sandali kay Yuan Baoxiang, at maging si Zhou Jiaolong, na nasa gilid, ay hindi maiwasang masikip. Kung talagang may kakayahan si David na makabuo ng ebidensya na ang tsismosang plato na ito ay walang iba kundi bulok na kahoy, hahayaan ba siyang umalis ng mga mayamang Kyoto na ito? Nang makita si Yuan Baoxiang na nag-alinlangan saglit, lahat ay natigilan, at lahat ay nabaling ang kanilang atensyon kay Yuan Baoxiang. Stop talking nonsense, take it out if you can. Of course I know what I have identified. Nakita ni Yuan Baoxiang na lahat ay nakatingin sa kanya, lumubog agad ang kanyang mukha, at sinabi niya kay David. Anak, narinig mo ba ako? Kung may kakayahan ka, gamitin mo lang. Kung hindi mo kayang patunayan sa amin ngayon, kahit hindi kita ipahiya, sa tingin mo ba bibitawan ka ng iba? Napangisi si Qin Xiaotian. Hindi pinansin ni David ang Qin Xiaotian na iyon, ngunit naglabas ng isang barya mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Lahat, mayroon akong isang magic weapon dito, para mabuksan ng lahat ang kanilang mga mata. Nang makita ng lahat na naglagay si David ng isang ordinaryong barya sa mesa, agad nilang pinagsabihan, ano ba ito, hindi ba barya lang? Magic weapon din ito. Kung magic weapon ito, wala ba akong daan-daang magic tool sa bahay? Ginagawa mo ba kaming tanga? Ang bakal na pala ay isa ring magic weapon. Sinigawan ng lahat si David. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si David, ngunit tumingin kay Master Yuan, Master Yuan, sa tingin mo ba ito ay isang magic weapon na kinuha ko? Hindi alam ni Yuan Baoxiang kung anong trick ang nilalaro ni David, pero isa lang talaga itong ordinaryong barya, anong klaseng magic weapon iyon? Ito ay isang ordinaryong barya, paano ito maging isang magic weapon? Sabi ni Yuan Baoxiang. Mukhang hindi ka bulag. Ngumisi si David, masasabi mo pa na ordinaryong barya lang ito. Anak, anong fuck ang sinasabi mo? Maglakas loob na makipaglaro sa amin, hindi mo maiisip na lumabas ng Kyoto ngayon. Ang aming grupo ng mga tao ay nalinlang ng isang maliit na bata. Kung ito ay ikalat, paano magkakasundo ang grupo natin sa Kyoto? Galit na tumingin kay David ang isang grupo ng mga tao, at ang ilan ay gustong gawin ito, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Bai Shushan. Bagaman ito ay isang ordinaryong barya, sinabi ko na ito ay isang magic weapon, at siya ay isang magic weapon. Nakita ko si David na may hawak na barya, kinukurot ang kanyang mga daliri at sinuntok ang maliit na flame formation sa barya, nakita kong diretsyong sumunog ang barya. Ang barya ay napapaligiran ng apoy at patuloy na nagninangas, ngunit walang pagbabago sa barya. Ano ito? Magic. Tiningnan ni Qin Xiaotian ang nasusunog na mga barya at sinabing may masamang tingin. Mas magaling makipaglaro ang isang high-level magician kaysa sa iyo, hindi ba coin burning lang? Alam mo ang kaunting chemistry, kaya umaasa ka ba dito para lokohin ang mga magic master na ito? Masyadong pediatric, akala ko may kakayahan ako. Natawa ako ng husto, sinabi niya talaga na magic weapon ito, tapos magic weapon din ang lighter ko, at pwede itong masunog. Lahat ay nanunuya kay David. Maging ang mga Panginoong iyon na may mga palad at mata ay tumingin kay David, tanging ang kutis ni Yuan Baoxiang ay nagbago, na may pagtataka at pagkagulat sa kanyang mga mata. Nakikita niya na ang barya sa kamay ni David ay isang ordinaryong barya, ngunit ang pagkasunog sa oras na ito ay hindi isang uri ng mahika, hindi rin ito isang kemikal na reaksyon, ngunit nasuntok lamang ni David ang isang maliit na apoy sa barya. Tandang padamdam. Bagaman ang pagbuo ng apoy na ito ay hindi isang advanced na forma sayon, halos imposible na mabilis na tumagos sa bagay. Kahit na gusto niyang pinuhin ang magic weapon mismo, aabutin ito ng ilang araw o kahit 12 dosenang beses.
Ito ay tumatagal ng mga araw upang ilagay ang porma sayon sa bagay, at ito rin ay kumonsumo ng maraming pisikal na lakas. Kabanata 574. Gayunpaman, si David ay talagang pumasok sa flame formation sa isang maliit na barya sa isang iglap, at tila napakadali, ito lang, naisip ni Yuan Baoxiang na hindi niya ito magagawa. Tila napansin ni Zhou Jiaolong na may mali sa ekspresyon ni Yuan Baoxiang, kaya bumulong siya sa tainga ni Yuan Baoxiang, Master Yuan, ano ang problema mo? Napakahusay ng batang ito, minamaliit namin siya. Bahagyang namumula ang mga mata ni Yuan Baoxiang, at ang kanyang mukha ay napaka-solemn na. Ano? Biglang lumaki ang mga mag-aaral ni Zhou Jiaolong, nakatingin kay David na hindi makapaniwala. Para sa gayong kabataan na masabi ni Yuan Baoxiang, makikita na ang kanyang lakas ay talagang pambihira. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Zhou Jiaolong. Hindi mo siya maaaring hayaang panoorin ang tsismis, maghanap ng paraan upang mabilis na maalis ang mga bagay-bagay, at pagkatapos ay umalis dito. Maingat na sabi ni Yuan Baoxiang. Sige. Tumango si Zhou Jiaolong. Sa oras na ito, hindi pinansin ni David ang pangungutya ng lahat, ngunit pinulot ang barya at marahang pinunasan ito ng 2 beses sa kanyang kamay. Matapos mawala ang apoy, muli niyang inilagay ang barya sa kanyang bulsa. Master Yuan, dalhin mo ang plato ng tsismis, at ipapakita ko sa iyo kung ito ay isang piraso ng bulok na kahoy. Tumingin si David kay Yuan Baoxiang at bahagyang ngumiti. Ngunit sino ang nakakaalam na kinuha ni Yuan Baoxiang ang kawali at sinabing, ito na ang katapusan ng usapin ngayon. Kung ang gossip pa na ito ay magic weapon o bulok na kahoy, ayoko nang makipagtalo, alam ninyong lahat na ang magic tools ay may habang buhay, at ang array ay hindi pa na-activate minsan. Ayokong mag-aksaya ng lakas sa gossip plate para sa ilang walang kabuluhang argumento. At kung ito ay ginulo ng ilang taong hindi nakakaintindi, kung ito ay nasira, o nasunog ng apoy, ito ay isang kawalan sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng mataas na antas ng magic weapon ay hindi karaniwan, kaya anong uri ng taya ang naroroon? Ayokong magtanong, things are here, believe it or not, ikaw na ang bahala. Sabi ni Yuan Baoxiang, ibinalik pa niya ang plato ng tsismis, at hindi man lang niya ito hinayaang tingnan. This time, medyo nagulat ang lahat. Ngayon lang, agresibo pa rin si Master Yuan. Bakit bigla siyang hindi pinayagang makita ito? Totoo kaya ang sinabi ni David, itong tsismis na plato ay isang piraso ng bulok na kahoy. Tama si Master Yuan. Ang enerhiya ng mahiwagang sandata na ito ay hindi mauubos. Kung ito ay nasira ng ilang mga tao na hindi naiintindihan ito ay magiging mahirap. Anyway, ang tsismis na ito ay pagpapasya ng aking pamilyang Qin. Sabi ni Qin Shaotian. Nang sabihin ito ni Qin Shaotian, tumugon din ang lahat, ngunit hindi ganoon kataas ang mood, at natatakot silang gumastos ng malaking pera para bumili ng peke. Lahat, ang maliit na kaibigan na ito ay nagsabi ng isang bagay na tama, iyon ay, kahit ano, bago ito ipasok sa Magic Circle, ay isang ordinaryong bagay. Kung walang bilog na tsismis sa plato ng tsismis na ito ay isang piraso ng bulok na kahoy. Ngayon itong tsismosang plato ay isang piraso na lamang ng bulok na kahoy. May mga tsismis formations dito, at mag-i-inject din ako ng ilang feng shui formations para masigurado na ang mga naligo sa formation na ito buong taon ay mabubuhay ng mas matagal, at mapapabuti din nito ang swerte ng pamilya. Nakita ni Yuan Baoxiang na hindi masyadong mataas ang mood ng lahat, kaya muli niyang sinabi. Sa pagkakataong ito, ang paghinga ng lahat ay biglang naging mabilis, at ang kanilang mga mata ay namumula. Kahit na ito ay isang piraso ng bulok na kahoy, sinabi ni Yuan Baoxiang na mag-i-inject siya ng feng shui array dito. Ito rin ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Nang makita ang muling nasa sabik na mga ekspresyon ng lahat, sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang ay nagkatinginan, nakaramdam ng labis na pagmamalaki sa kanilang mga puso. Boss Zhou, sa iyo na ang bagay na ito, bilasan mo at gumawa ng reserbang presyo. Naiinip na tanong ni Qin Shaotian. Nang makita ang naiinip na tingin ni Qin Shaotian, si David, na gustong makipagtalo kay Yuan Baoxiang ng ilang salita, ay itinikom ang kanyang bibig na may panunuya sa kanyang mukha.
Dahil ang lahat ng mga taong ito ay gustong malinlang, bakit niya ito pakialam? Okay, dahil nakita na ng lahat ang kapangyarihan nitong gossip plate, at sinabi lang ni Master Yuan, pagkatapos ay sasabihin ko ang isang reserbang presyo, ang minimum na panimulang presyo ay 100 milyon, at ang pinakamababang presyo ay 10 milyon bawat oras, at mas mataas. Magiging. Iniunat ni Zhou Jiaolong ang isang daliri at sinabi. Kabanata 575. Magbibigay ako ng 200 milyon. Sa sandaling matapos magsalita si Zhou Jiaolong, hindi na makapaghintay si Qin Xiaotian na doblehin ang presyo. Sa sandaling matapos magsalita si Qin Xiaotian, may sumunod kaagad. Magbibigay ako ng 210 milyon. Magbabayad ako ng 250 milyon. Magbabayad ako ng 280 milyon. 300 milyon. Sa maikling panahon, ang presyo ay direktang umakyat sa 300 milyon, at ito ay tumataas pa rin. Dapat mong malaman na ang lahat ng mayayaman sa Kyoto ay nakaupo dito, at ang ilang daang milyon ay talagang wala sa kanilang mga mata. Sa pagtingin sa mga desperadong alok ng mga taong ito, bahagyang umangat ang bibig ni David, at diretso siyang sumando sa upuan, bahagyang pumikit, at nagpahinga. Tumingin si Bai Shushan kay David at labis na nag-aalala. Ang ganitong uri ng magic weapon ay bihira, at si Yuan Baoxiang ay nanumpa din na makakapag-set up siya ng isang feng shui array para maging maunlad ang pamilya. Ito ay masyadong tempting. Kaya lang hindi nagsalita si David, at si Bai Shushan ay talagang hindi nang ahas na humingi ng presyo ng pribado. Ngayon na bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, na-recharge na siya, at si Bai Shushan ay kasing balisa ng langgam sa mainit na palayok. Ngayon ay tumataas pa rin ang presyo, ang mga taong ito ay namumula, pilit na tinataasan ang presyo, at tinawag pa ang pamilya upang makalakam ng pera, tila lahat sila ay gustong lumaban. Di nagtagal, ang presyo ay direktang umakyat sa 2 bilyon, na 20 beses na mas mataas kaysa sa reserbang presyo. Dahil dito, nagkatinginan sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang, at ang kanilang mga puso ay namulaklak sa kagalakan. Mukhang marami talagang mayayaman sa loob ng bansa. Nagbigay ako ng 3 bilyon, at ngayon ay determinado ang pamilya kong Qin na manalo. Biglang itinaas ni Qin Xiaotian ang presyo ng 1 bilyong yuan. Alam niya na ang kaunting pagtaas ay magpapabaliw lang sa lahat. Oo nga, ang boses ni Qin Xiaotian ay bumagsak, at ang eksena ay agad na tumahimik. Kahit na ang mga taong ito ay hindi masama para sa pera, ngunit ang presyo ay tumaas ng 1 bilyong yuan ng biglaan, ang ganitong uri ng katapangan ay nakakagulat pa rin sa lahat. Nang makitang tahimik ang lahat, sinulyapan ni Zhou Jiaolong ang lahat, may pagtaas ba ng presyo, kung hindi, ang chismis na ito ay kay Boss Qin. Sinadya ni Zhou Jiaolong na pabagalin ang kanyang pagsasalita, umaasang may hindi makatutulong kundi magdagdag ng kaway. Bagamat lumagpas na sa kanyang inaasahan ang 3 bilyon, sino pa rin ang nag-iisip na napakaraming pera? Lahat, ngayon naaalala ng aking pamilyang Qin ang pabor ng lahat. Kapag umalis ang aking panganay na kapatid sa kaugalian, aanyayahan ko kayong lahat na magtipon, at pakibigay sa akin itong chismis na plato sa aking pamilyang Qin. Natakot din si Qin Xiaotian na may biglang magtataas ng presyo, kaya kinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing. Malinaw, pinaalis ni Qin Xiaotian ang kanyang panganay na kapatid, na isang maliit na banta sa lahat. Pagkatapos ng lahat, si Brother Qin Xiaotian ay nag-iisa sa nakalipas na ilang taon, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang lakas, kaya walang sino man ang handang lumaban sa pamilya Qin. Dahil sinabi ni Boss Qin, hindi na ako makikipagtalo. Ayoko nang lumaban, magic weapon na lang. Naniniwala ako na makakahanap si Boss Zhou ng mas makapangyarihang mga magic tool mamaya. Boss Qin? Lahat kami ay nagbebenta ng mukha sa iyo, hindi mo makakalimutan ang pabor na ito. Nagsalita ang lahat. Huwag kang mag-alala, talagang sasabihin ko sa aking panganay na kapatid ang tungkol sa usapin ngayon, ibibigay sa akin ng lahat ang mukha ng pamilya Qin, at isang araw kung mayroon ka, tiyak na tutulong ang aking pamilyang Qin. Tumayo si Qin Xiaotian at yumuko sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakaupo dito ay ang mga big boss ng iba't ibang pamilya sa Kyoto, at si Qin Xiaotian ay hindi nangangahas na maging masyadong malaki. Nang makita ito, medyo nadismaya si Zhou Jiaolong.
Naisip din niya na ang iba ay nagdaragdag ng isang alon ng mga presyo, upang siya ay kumita ng higit pa. Dahil hindi lahat ay nakikipagtalo kay Boss Chin, ang tsismis na ito ay kay Boss Chin, ngunit maaari kong ilagay ang pangit na salita sa harap. Wala akong utang na utang dito. Dapat na maikredito ang pera sa aking account. Sinabi ni Zhou Jiaolong kay Qin Xiaotian. Kabanata 576. Huwag kang mag-alala, Boss Zhou, aayusin ko na may maglilipat kaagad ng pera. Proud na sabi ni Qin Xiaotian. Sandali lang. Nang maglilipat na ng pera si Qin Xiaotian, biglang tumayo si Bai Shushan. Hindi niya magawang panoorin ang pamilya Qin na bumili ng magic weapon na ito. Kung ganoon, ang agwat sa pagitan ng pamilya Bai at ng pamilyang Qin ay maaaring lumaki ng lumaki. Bagaman mayroong isang magsasaka na nagngangalang David sa likod ng pamilya Bai, si David ay napakabata kung tutuusin. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago niya mamaster ang pagsasanay? Boss Bai? Ano ang problema? Nang makita ni Zhou Jiaolong na tumayo si Bai Shushan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Gusto ko itong chismis na plato, at magbabayad ako ng 3.1 bilyon. Direktang sinabi ni Bai Shushan kay Zhou Jiaolong. Sa oras na ito, si Bai Shushan ay hindi nang ahas na hindi sumang-ayon kay David, kailangan niyang kunin ang plato ng chismis. Ngumiti si Zhou Jiaolong at tumingin kay Qin Xiaotian, Boss Qin, nakikita mo ang bid ni Boss Bai, gusto mo pa bang idagdag ito? Pangit ang mukha ni Qin Xiaotian, at tinitigan niya si Bai Shushan. Magbabayad ako ng 3.2 bilyon. Kinagat ni Qin Xiaotian ang kanyang mga ngipin at direktang sumigaw. 3 bilyon. Bago bumaba ang boses ni Qin Xiaotian, direktang itinaas ni Bai Shushan ang presyo. Nang makita si Bai Shushan na sinusundan si Qin Xiaotian sa bar, ang mukha ni Zhou Jiaolong ay napangiti, at maaari siyang kumita ng mas maraming pera sa pagkakataong ito. Ang iba ay tumingin dito na parang isang biro, gaano man kalayo ang labanan ng pamilya Bai at ng pamilya Qin sa huli, sila pa rin ang nakinabang. Napakaraming mapagkukunan sa Kyoto, at mas maraming kompetisyon para sa isang mayamang pamilya. Kung mabubuhay ang dalawang malalaking pamilyang ito ay isang pagkakataon para sa iba pang mayayamang pamilya. Master Bai, sinusubukan mo bang makipag-away sa aking pamilya Qin? Kinagat ni Qin Xiaotian ang kanyang mga ngipin at nagtanong na may pulang mata. Qin Xiaotian, kung sino ang may pinakamataas na presyo ay mananalo. Paano ako makikipagtalo sa iyong pamilya Qin? Kung hindi kayang bayaran ng pamilya Qin mo ang presyo, bigyan mo ako ng gossip plate. Sabi ni Bai Shushan na may mahinang ngiti. Hindi mo man lang maisip ang. Kinagat ni Qin Xiaotian ang kanyang mga ngipin, magbabayad ako ng 4 bilyon. 5 bilyon. Hindi nagmamadaling sinabi ni Bai Shushan, tila ang 5 bilyon ay isang piraso ng cake para sa pamilya Bai. Sa katunayan, kahit na sila ay isang mayamang pamilya sa Kyoto, hindi madaling makabuo ng 5 bilyon ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, hindi sila papayagang mag-utang. Kailangan nilang mangolekta ng 5 bilyon sa napakaikling panahon. Naniniwala ako na walang pamilyang makakagawa nito. Ilang. Mukhang nakatago talaga ang pamilya Bai, 5 billion is such a understatement. Narinig ko na ang pamilya Bai ay kumikita ng malaking pera sa medisina. Hoy! Mukhang kailangan nating magtrabaho ng husto, kung hindi, maiiwan tayo ng pamilya Bai. Pinag-uusapan ito ng lahat ng mayayamang tao sa ikalawang round, at talagang napakalakas na makapagbigay ng 5 bilyon ng sabay-sabay. 2 beses na kumaibot ang mga mata ni Qin Xiaotian. Hindi niya inaasahan na si Bai Shushan ay napakalupit, at bigla itong tumaas sa 5 bilyon. Kahit na ang pamilyang Qin ay maaaring mangolekta ng 5 bilyon, ngunit napakalaking bilang, si Qin Xiaotian ay medyo natatakot na tumawag sa mga shot. Kung tutuusin, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay ang kanyang panganay na kapatid, siya ay isang escrow lamang. Boss Qin? Kung hindi mo ito ay dedagdag, ibibigay ko kay Boss Bai ang plato ng chismis. Nang makitang pangit ang mukha ni Qin Xiaotian, hindi nagsalita si Zhou Jiaolong, kaya nagtanong siya. Dadagdagan ko. Namula ang mukha ni Qin Xiaotian, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, magbabayad ako ng 6 na bilyon.
Nang bumagsak ang boses ni Qin Xiaotian, ang kalmadong mukha ni Bai Shushan ay agad na naging pangit. 5 billion talaga ang limit para sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya naging magaan ngayon ay para mapagkakamalang isipin ni Qin Xiaotian na may lakas pa ang pamilya Bai, kaya hindi siya naglakas loob na itaas ang presyo, ngunit sinong mag-aakalang tataas ng 1 bilyon ang presyo ni Qin Xiaotian. Kung tataasan ni Bai Shushan ang presyo, magiging mahirap na mangolekta ng napakaraming pera sa maikling panahon. Dapat mong malaman na hindi siya papayagan ni Zhou Jiaolong na kumuha ng kredito. Nang makita ang kahihiyan ni Bai Shushan, tumawa si Qin Xiaotian, akala ko napakalakas ng iyong pamilyang Bai, ngunit ito pala ay isang pagkukunwari. Kung may kakayahan ka, nagdadagdag ka. Kabanata 577. Tumingin si Bai Shushan kay Qin Xiaotian, bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit hindi siya nagsalita, dahil hindi niya talaga ito kayang bayaran. Sa wakas ay walang magawa, umupo si Bai Shushan at nakatingin lang kay Qin Xiaotian na may masamang tingin. Boss Qin? Ang 6 bilyong tsismis ay sa iyo, ngunit maaari akong sumang-ayon na kailangan mo munang ilipat ang pera sa aking account. Sa oras na ito, masaya na si Zhou Jiaolong, ang pagbebenta ng bulok na kahoy sa halagang 6 bilyon ay parang namumulot ng pera. Boss Zhou? Huwag kang mag-alala, ako. Magbabayad ako ng 7 bilyon. Bago natapos ni Qin Xiaotian ang kanyang mga salita, si David, na kanina pa nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at direktang nagsalita. Sa sandaling ibukan ni David ang kanyang bibig, lahat ay napalingon sa kanya, at maging si Bai Shushan, na nasa tabi niya, ay napatingin kay David na gulat na gulat. Hindi naintindihan ng lahat, bakit ipinaglaban ni David itong tsismosang plato. Hindi ba't kakasabi lang niya na ang tsismosang plato ay isang piraso ng bulok na kahoy? Dahil ito ay bulok na kahoy, bakit nagbabayad ka pa ng napakaraming pera upang bilhin ito? Binata, hindi ko lang matatawag ang presyo dito. Kung bibilhin mo ito sa presyo at wala kang pambayad sa huli, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Nang makita ni Zhou Jiaolong na nagbibid din si David, bigla siyang malamig na sinabi. Akala niya ay sinusunod lang ni David ang gulo. Kung tutuusin, sinabi ni Yuan Baoxiang na napakahusay din ng teknik ni David. Dahil nakikita naman niya ang pinanggalingan ng tsismosang plato na ito, bakit pa niya ito ibibid? Isa lang ang paliwanag, at iyon ay ang manggulo, para masira ang auction na ito. Huwag kang mag-alala, dahil nagbid ako, syempre may pera akong babayaran. Sinabi ni David, at inihagis ang bank card na ginamit niya lamang sa pagtaya kay Zhou Jiaolong, mayroong 2 bilyon dito, kung magtagumpay ako at walang pera na babayaran, ang 2 bilyong ito ay ginagamit bilang isang deposito, at maaari itong hindi maibabalik. Kinuha ni Zhou Jiaolong ang bank card at tumingin kay David ng kakaiba. Hindi niya alam kung anong gamot ang ibinebenta sa lung ni David, ngunit tumango siya at sinabing, okay, naniniwala ako sa iyo. Ginoo. Shen, tumingin si Bai Shushan kay David na may pagtataka sa mukha. Ikinaway ni David ang kanyang kamay at sinenyasan si Bai Shushan na huwag magsalita. Boss Qin, may nagbid na naman. Sinabi ni Zhou Jiaolong kay Qin Xiaotian. Sa oras na ito, ang mukha ni Qin Xiaotian ay naging napakabangis. Sinaman niya ng tingin si David, at biglang hinampas ang mesa at sinabing, hindi ba sabi mo ang plato ng tsismis ay isang piraso ng bulok na kahoy? Bakit mo pa ako inaaway? Sinadya mo sigurong sabihin yan. Para isuko namin ang pagbili, pwede kang magbid at hanapin ang mga leaks, di ba? Sinabi ito ni Qin Xiaotian, at galit na tumingin kay David ang lahat. Ngayon ay walang ibang posibilidad maliban sa paliwanag na ito. Kung ito ay talagang isang piraso ng bulok na kahoy, sino ang gagastos ng napakaraming pera upang bilhin ito? Maging si Bai Shushan ay tumingin kay David ng may paghanga. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni David ang pamamaraang ito para mapulot ang mga leaks. Bagamat hindi ito gumana, ito ay talagang isang paraan na magagawa. Itong gossip plate ay isang piraso ng bulok na kahoy. Ito ay isang katotohanan. Hindi ko kailangang magsinungaling sa mga tao, ngunit masaya akong gumastos ng pera para mabili itong piraso ng bulok na kahoy. Bumili ako para magsunog. Pakialam mo ba ayokong bilhin ito ng pamilya Qin mo? Tandang padamdam.
Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, at may mapaglarong tingin. Dahil dito ay naging masama ang panahon ni Qin Xiao, at halos samuka siya ng dugo dahil sa hininga. Anak, may kabaitan ka, gusto kong malaman mo kung gaano kalakas ang pamilya Qin ko. Biglang hinampis ni Qin Xiaotian ang mesa at sumigaw, bibigyan kita ng 8 bilyon. 9 bilyon. Walang pagdadalawang isip na sabi ni David. 10 bilyon, 10 bilyon ang ibibigay ko. Namumula ang mga mata ni Qin Xiaotian at sumigaw siya na parang baliw. Nang sumigaw si Qin Xiaotian ng 10 bilyon, lahat ay tumingin kay David, umaasang magpapatuloy si David sa pagsigaw. Pero sinong mag-aakalang tumigil si David sa pagsigaw, na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 578. Bata, ikaw. Ayoko na, pwede mo siyang ibenta ng 10 bilyon. Bahagyang ngumiti si David at kumaway kay Zhou Jiaolong, sinenyasan si Zhou Jiaolong na ibalik ang kanyang bank card. Inihagis ni Zhou Jiaolong ang bank card kay David na may hindi maipaliwanag na hitsura sa kanyang mukha, ngunit tumalon si David at direktang tumaas ang presyo ng 4 na bilyon. Anong pagtatangka? Nang makitang huminto si David sa pagbid, napangisi si Qin Xiaotian, ipaglaban mo ang pamilya ko sa Qin, medyo malambing ka pa. Boss Qin? Sa iyo na ang chismis, maaari mong ilipat ang pera. Sabi ni Zhou Jiaolong. Saglit na natigilan si Qin Xiaotian, at pagkatapos ay medyo nahihiyang sinabi, Boss Zhou, babayaran muna kita ng 5 bilyon, sandali, pupunta ako agad para makalakom ng pera, at ililipat ang lahat ng pera sa iyo bago magdilim. Pinakabago. Nag-isip sandali si Zhou Jiaolong, at sa wakas ay tumango at sinabing, Boss Qin, ibig sabihin, ikaw, hindi ako pumapayag na palitan ito ng ibang tao, maaari mo munang ilipat ang pera. Inilipat ni Qin Xiaotian ang 5 bilyon kay Zhou Jiaolong, at direktang ibinigay ni Zhou Jiaolong kay Qin Xiaotian ang gossip plate, Boss Qin, pupunta muna ako sa banyo kasama si Master Yuan, at pagkatapos ay hayaan mo si Master Yuan na maglagay ng feng shui array sa iyo kapag ako ay bumalik ka, ngunit kailangan mong magmadali. Mag-ipon ng pera. Sigurado, siguradong. Tuwang-tuwa na kinuha ni Qin Xiaotian ang plato ng chismis. Lumabas sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang, at ang malalaking lalaking ito sa Kyoto ang naiwan sa silid. Hawak ni Qin Xiaotian ang plato ng chismis, na tila hindi niya ito maibaba, na may matinding pagkabigla sa kanyang mukha. Boss Qin, binabati kita. Sa magic weapon na ito, ang pamilya Qin ay may mas mataas na antas ng lakas. Bagaman ang presyo ay medyo mahal, ito ay talagang isang magandang bagay. Binati ng lahat si Qin Xiaotian, na nagpalaki kay Qin Xiaotian na hindi man lang niya alam ang kanyang apelyido. Bumili ako ng isang bangkos ng junk, ano ang maipagmamalaki? Sa oras na ito, malamig na umungol si David. David, sa tingin ko hindi mo lang makakain ang mga ubas at sabihin na ang mga ubas ay maasim. Hindi ka ba nagbid para sa auction ngayon lang? Ngayon sasabihin mong punit na. Kahit punit-punit, meron ang Qin family ko, meron ka ba? Napangisi si Qin Xiaotian. Selos lang yata, kayamanan pala itong chismis na plato. Mabalahibo siyang bata, alam niya si. Huwag kang makinig sa kanya. Sa tingin ko nandito ang batang ito para manggulo. Pinagtawanan din ng lahat si David. Ginoo. Shen, anong gagawin natin? Solemn na ang mukha ni Bai Shushan. Ngayon ang chismosang plato ay binili ng pamilya Qin. Kung ito ay totoo gaya ng sinabi ni Master Yuan, ang swerte ng pamilya Qin ay magiging masagana, pagkatapos ang pamilya Bai ay pupuksay ng pamilya Qin sa madaling panahon. Tandang padamdam. Bahagyang ngumiti si David kay Bai Shushan at walang sinabi, bahagya lang na ikinaway ang kanyang kamay. Biglang narinig ang boses ni Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang sa silid, na parang may tumutugtog na loudspeaker, at lahat ay natigilan. Ngayon, makinig ng tahimik. Hahaha, masaya talaga ako ngayon, bobo at mayaman ang mga taong ito, at ang isang piraso ng bulok na kahoy ay nabili ng 10 bilyon. Sabi ni Zhou Jiaolong na may malaking ngiti. This time, unexpected talaga. Karapat-dapat ding tawaging master ang mga master ay master na ito, isang grupo ng mga bulag na bagay, ngunit talagang nakikita ni David na ang gossip plate na ito ay hindi isang magic weapon.
Buti na lang pala biro ako noon. Hindi niya hinayaang kilalanin, sabi ni Yuan Baoxiang. Salamat kay Master Yuan sa pagkakataong ito, personal kong ihahatid ang pera sa mansyon ni Master Yuan sa aking pagbabalik, ngunit gagawa ako ng Feng Shui formation saglit, at si Master Yuan ay kailangang magbayad ng higit na pansin. Sabi ni Zhou Jiaolong. The Feng Shui formation of the F. Art. This formation can be arranged in a moment and a half, gagamit ako ng konting magic, and I will deceive this guys. Hindi nila ito makikita, at kapag nalaman nila, aalis na tayo. Ha 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 ha. Sabay na nagtawanan ang dalawa. Kabanata 579. This time, tulala ang lahat ng tao sa kwarto. Desperado silang tumingin sa paligid at nalaman nilang walang loudspeaker sa silid, ngunit ang mga boses ay sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang. Sa oras na ito, ang may pinakapangit na mukha ay si Qin Xiaotian. Kung ito ay totoo, kung gayon siya ay naging isang malaking ulo. Lahat ng instrumentong ito ay binili niya. Gulat na tumingin si Qin Xiaotian kay Master He na katabi niya, Master He, sabihin mo sa akin ang totoo, ang gossip plate ba ay magic weapon? Sa oras na ito, si Master He ay puno na ng kahihiyan, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, Boss Qin, kung ang gossip plate na ito ay magic weapon, hindi ko talaga nakita. Imposible, hindi mo pa ba inactivate ang formation? Paanong hindi mo nakita? Hindi makapaniwalang tanong ni Qin Xiaotian. Namula ang mukha ni Master He, at oras na, masasabi lang niya ng totoo, sa totoo lang, ang tinatawag na urging formation ay isang maliit na panlilin lang na ginawa ko, at hindi ko alam kung nasa gossip disk ba iyon sa lahat. Mayroong magic circle, kung totoo man na hinikayat ni Master Yuan ang magic circle, hindi ko ito makita, ang lakas natin ay masyadong magkaiba. Nang makita ang sinabi ni Master He, napatulala si Qin Xiaotian. Ginoo. Shen, so nakita mo na. Gulat na tanong ni Bai Shushan kay David. Di ba sinabi ko na ang plato ng chismis ay isang piraso ng bulok na kahoy, pero walang naniniwala. Bahagyang ngumiti si David. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni David, namula silang lahat sa kahihiyan. Ang mga taong ito ay nililibak si David ngayon. Hindi ko inaasahan na sila pala ang tunay na mga master. Boy, niloko mo lang pala ako. Nais ding maunawaan ni Qin Xiaotian sa oras na ito, kung bakit alam ni David na bulok na kahoy ang chismis na ito, ngunit sinunod niya ang presyo, upang itaas ang presyo at hayaan ang sarili na magbayad ng mataas na presyo. Qin Xiaotian, matagal nang sinabi ni Mr. Chen na ito ay isang piraso ng bulok na kahoy. Hindi ka naniniwala. Paano ba naman nauuhaw ka? Si Zhou Jiaolong iyon ang kumukulim sa iyo. Kung may kakayahan ka, mahahanap mo siya. Sabi ni Bai Shushan kay Qin Xiaotian. Talagang makikipag-areglo ako sa kanya. Malamig na sumangot si Qin Xiaotian, at ang kanyang galit ay tumataas. Muling natahimik ang silid, ngunit naging napaka-depressed ng kapaligiran. Ang tinaguriang mga master ng Palm Eye ay umalis sa kawalan ng pag-asa, at kahit na si Master He ay wala ng mukha upang manatili pa at umalis. Tumingin si Bai Shushan kay David, nasasabik at nasasabik sa kanyang puso. Ang lakas ni David ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa hinaharap, kung ang pamilya Bai ay may mga taong nasa likuran nila, ito ay magiging isang pagpapala para sa pamilyang Bai sa loob ng 100 taon. Tungkol naman sa ibang mga bigwig, nagbago rin ang ekspresyon ng pagtingin nila kay David. May mga taong gustong makipag-chat kay David, ngunit nang maalala nila ang panunuya na ginawa nila kay David, lahat sila ay walang mukha para magsalita. Puno ng galit ang mukha ni Qin Xiaotian sa oras na ito. Marahan niyang idiniin ang isang kamay niya sa bewang niya. May switch dito. Matapos itong pinindot, isang malambot na espada ang mabubunot sa kanyang baywang. Hintayin ang pagbabalik ni Zhou Jiaolong, kung kumbinsido siya na totoo ang lahat, gagamitin ni Qin Xiaotian ang malambot na espada na ito para direktang putulin siya, at sa harap ng maraming malalaking boss sa Kyoto, nalinlang siya, paano siya sa kapital sa hinaharap. Sa oras na ito, bahagyang nanginginig si Qin Xiaotian, ang kanyang galit ay parang bulkan na sasabog na, naghihintay lamang na makahanap ng lagusan.
Hindi nagtagal, itinulak ang pinto ng silid, at masayang pumasok sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang, ngunit sa pagpasok nila sa silid, nalaman nilang hindi tama ang kapaligiran sa buong silid, at lahat ng mga master ng palad at umalis ang mata. Natigilan lang si Zhou Jiaolong saglit, at hindi niya ito masyadong inisip. Kung tutuusin, lahat ay nabili na, at marahil ay naramdaman niya na walang silbi ang pananatili ng mga palm masters na iyon, kaya't lahat sila ay nagpaalam. Boss Chin, paano inihahanda ang pera? Dalhin ang gossip plate at hayaan si Master Yuan na tulungan kang mag-set up ng isang feng shui formation. Masayang sabi ni Zhou Jiaolong kay Qin Xiaotian. Kabanata 580. Tumayo si Qin Xiaotian na may malungkot na mukha, naglalagay ka ba ng feng shui array sa piraso ng bulok na kahoy na ito? Inihagis ni Qin Xiaotian ang plato ng chismis sa harap ni Zhou Jiaolong. Saglit na natigilan si Zhou Jiaolong, pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, Boss Qin, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin, hindi mo ba alam? Sabi ni Qin Xiaotian na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhou Jiaolong, Boss Qin, hindi ka maaaring makinig sa kalokohan ng ibang tao. Ang gossip plate na ito ay isang high-class magic weapon. Napanood ninyong lahat si Master Yuan na nagpapakita nito ngayon lang. Naisip ni Zhou Jiaolong na nagbago ang ugali ni Qin Xiaotian dahil naniwala siya sa sinabi ni David. Hindi ko kailangan makinig sa kahit sino, nakikinig lang ako sayo. Sabi ni Qin Xiaotian, kinuha ang kanyang mobile phone at sinimulang i-play ang pag-uusap ni Zhou Jiao at Yuan Baoxiang ngayon lang. Ni-record lang ito ni Qin Xiaotian gamit ang kanyang mobile phone, para harapin si Zhou Jiaolong, baka hindi aminin ni Zhou Jiaolong. Nang marinig ang pag-uusap sa telepono, napatulala si Zhou Jiaolong. Hindi niya naintindihan ang sinabi nila ni Yuan Baoxiang sa banyo, paano nalaman ni Qin Xiaotian. At ang Yuan Baoxiang na iyon ay bahagyang sumimangot, ang kanyang mga mata ay dumampi sa katawan ni Zhou Jiaolong, at bigla siyang kumaway sa katawan ni Zhou Jiaolong. Anak, binigyan mo talaga kami ng sound transmission array. Pinandilatan ni Yuan Baoxiang si David. Nang bumangon sina Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang at umalis para pumunta sa banyo, nag-set up si David ng sound transmission array sa Zhou Jiaolong, para makarating sa kwartong ito ang kanilang dalawang boses. Kung hindi ka nadala, ano ang silbi ng pagse-set up ko ng sound transmission array? Bahagyang ngumiti si David. Tama si David, kung hindi kampante ang 2 taong ito at nagsimulang sabihin ang lahat sa banyo, anong silbi nitong sound transmission array? Anak, nililigawan mo si kamatayan. Sa oras na ito, si Yuan Baoxiang ay nag-aapoy na sa galit at tumingin kay David. Sinaman din ng tingin ni Zhou Jiaolong si David, gusto niyang kainin si David. Pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap, plano niyang linlanggan siya sa pagkakataong ito, at hindi na siya muling pupunta sa Kyoto, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay sisirain ni David. Ito ay 10 bilyon, 10 bilyon, kung makuha mo ito ay mas madali kaysa kumita ng pera sa anumang negosyo. Nagsasabi lang ako ng katotohanan, hindi ko giniba iyong plataporma, kung hindi, paano mo makukuha ang 5 bilyon? Napangiti ng mahina si David. Pero may 5 billion pa na hindi natatanggap, at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Si Yuan Baoxiang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng mahigpit, kung hindi dahil kay David, ang iba pang 5 bilyon ng pamilya Qin ay maaaring makredito sa lalong madaling panahon. Kung gusto mo akong problemayan, maaari kitang samahan, ngunit dapat mong sundan ang pamilya Qin upang malutas muna ito. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David. Sa oras na ito, naalala ni Zhou Jiaolong at Yuan Baoxiang si Qin Xiaotian, at sa oras na ito ay nakatitig na sa kanila si Qin Xiaotian. Boss Qin? Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng batang iyon, kahit na bulok na kahoy ang chismis na ito, kasama si Master Yuan, maaari kong hayaan siyang maglagay ng feng shui array dito. Sinabi ni Zhou Jiaolong kay Qin Xiaotian. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, ibalik mo sa akin ang pera. Diniinan ni Qin Xiaotian ang hilt sa kanyang baywang at sinabi sa malamig na boses. Sumimangot si Zhou Jiaolong, natanggap na ang pera, walang dahilan para ibalik ito. Boss Qin?
Kusa mong binili ang mga bagay, hindi ako ang nagpipilit sa iyo, at natagpuan mo na rin ang Master of Palm Eye, bulag ka, ano ang kinalaman nito sa akin? Kapag nabili na ang mga gamit ko, hindi na ibabalik o ipapalit. Malamig na sinabi ni Zhou Jiaolong, kasama si Yuan Baoxiang dito, hindi siya natatakot sa Qin Shaotian, kahit na ito ang kabisera ng kabisera at teritoryo ng Qin Shaotian, hindi pa rin siya natatakot, kaya naman dinala niya si Yuan Baoxiang sa pagkakataong ito. Kung ganoon nga, pipigilan kita sa pag-alis sa kabisera. Tulad ng sinabi ni Qin Shaotian, hinugot niya ang malambot na espada na may humihigong tunog, at ang mga pagsabog ng nakakasilaw na liwanag ay nagmula sa espada. Sa unang tingin, ang malambot na espadang ito ay hindi karaniwan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.